So ano-ano nga ba ang katangian ng pagmamahal ng Diyos? Number 1, God's love is sacrificial. Number 2, God's love is personal. And lastly, number 3, God's love is absolute. Basahin natin ulit yung Romans 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kailan daw namatay ang Panginoong Hesus para sa atin? Nung tayo'y makasalanan pa. Ang ibig sabihin ay ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. Ang pagmamahal niya ay hindi nakabase sa kung anong kaya mong gawin o hindi. Hindi siya nakabase sa ginawa mo o hindi mo nagawa sa buhay mo. Alalahanin mo ito, kaibigan, na ipinako ang Panginoong Hesus 2,000 years ago. Hindi ka pa pinapanganak noon. Pero alam na alam niya kung anong gagawin mong mga kasalanan. Alam na alam niya kung anong klaseng tao magiging ikaw balang araw. Pero ganun pa man, ay namatay siya para sa iyo. Alam din niya na hindi ka deserving sa kaligtasan. Bakit? Kasi nga makasalanan tayo. Sabi sa Isaiah 64:6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin na ating kasamaan. Kaibigan, lahat tayo ay namantsahan ng kasalanan. To the point na kahit na ang ating mabubuting ginagawa ay hindi sasapat para maging deserving tayo sa kanyang pagmamahal. Kaya nga sabi niya dun sa mga mabubuting gawa natin sa Isaiah ay parang maruruming basahan. Bakit? Kasi nasa kalikasan natin yung pagiging makasalanan. Kaya kung titignan mo yung ating kasamaan, naku, ang may kakayanan lang sa ating magmahal ng walang kondisyon ay ang Diyos lang talaga. Kaya nga, meron na tayong kapayapaan na hindi nakabase sa ating performance. Ito yung sinasabi sa Bible, na peace that surpasses all understanding. Imagine mo, na alam din ng Diyos na matapos kanyang iligtas, matapos kanyang patawarin sa lahat ng kasalanan mo, matapos niyang ipadala ang Panginoong Hesus para sa iyo, ay alam niya na magkakasala ka pa rin. Madadapa ka pa rin, pero mahal na mahal ka pa rin niya. Narealize ko na ang ino-offer niyang pagmamahal ay hindi nagsasabi na mamahalin kita kung mapapatunayan mo na karapat dapat ka sa aking pagmamahal. Kaibigan, namatay ang Panginoong Hesus para patunayan niya ang pagmamahal niya sa iyo at hindi para patunayan mo ang pagmamahal mo sa Kanya. Kaya nga, namatay siya para sa mga taong hindi makadiyos, makasalanan, tax collector, immoral, tinakwil ng lipunan. Namatay siya para sa akin at para sa iyo at para sa ating lahat. Wala itong hinihinging kapalit na kahit ano. Na-realize ko, ang mundo natin ay punong-puno ng mga kontrata at kondisyon. Gagawin ko ito kapag na-meet mo yung kondisyon na nakasaad sa kontrata. Pag hindi mo na-meet yung mga kondisyon na nakasaad dyan, ay mababaliwala na ang commitment ko para sa iyo. Nakakalungkot kasi ganyan din ang tingin ng maraming tao patungkol sa ating relationship. Pero hindi yan ang klase ng relasyon na gusto ng Diyos para sa atin. Ang relationship niya sa atin ay absolute o unconditional love. Wala itong limit, wala itong rules o pogi point system. Hindi siya nagmamahal ng installment. Pag nagmahal siya ay absolute o kumpleto. At dahil dito, alam mo, handa siyang masaktan o ma-reject. Sabi ni C.S. Lewis, there is no safe investment. To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will certainly be wrong and possibly be broken. Grabe, hindi ka pwedeng magmahal ng buong buo kung hindi ka willing masaktan. May mga nagsabi, hindi ako nagmamahal na sobra, magtitira ako ng 50% para sa sarili ko, para hindi ako masaktan. Kaibigan, hindi yan ang klase ng pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal niya ay 100% at willing siyang masaktan. Kaya kung ikaw ay nag-decide na magmahal ng walang kondisyon, kapag ikaw ay nasaktan, ang sasabihin mo, mahal kita, patatawarin kita, at mamahalin pa rin kita ng walang kondisyon. Hindi kita mamahalin dahil naging perfect ka na, o hindi nagkasala sa akin, kundi mamahalin kita dahil imperfect ka rin kagaya ko. At ang aking pagmamahal sa iyo na walang kondisyon, sa tulong ng Diyos, ay ang magbabago sa iyo. Pero kung hindi ka magbago, ay mamahalin pa rin kita. Sabi sa Mateo 23:37, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinusugo ko sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ng iyong mga anak. Kung paano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit
ayaw ninyo. Grabe, na-realize ko na mahal ng Diyos sa mga Israelita at nalulungkot siya sa paulit-ulit nilang pag-reject sa pagmamahal niya. Na-realize ko ang Diyos ay nagtitake ng risk. Nag-take siya ng panganib nung binigyan niya ang mga Israelita at pati na rin tayo ng freedom na mamili. Kung tatanggapin ba natin siya o hindi. Grabe, willing siyang masaktan kaysa controlling ka niya. Kaya nga sa tuwing nire-reject mo siya ay nalulungkot siya dahil mahal ka niya. Nalulungkot siya dahil sinisira mo ang iyong sarili. Kaibigan, binibigyan ka ng free will ng Diyos para makita niya kung tunay ba na ibibigay mo ng kusa yung pagmamahal mo sa Kanya o hindi. Narealize ko kung pupwersahin ka ng Diyos na mahalin mo siya at gagawin ka niya robot, ay mas worse pa ito sa isang alipin. Bakit? At least yung alipin nakakapag-isip. Hindi nga lang siya pwedeng mamili, wala siyang choice. Pero yung robot, hindi na nga siya nakakapag-isip, ay hindi pa rin siya magkakaroon ng pagkakataong mamili. Kaibigan, hindi gusto ng Diyos na maging alipin ka at robot. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon ka ng freedom na piliin siya. Freedom na sambahin siya. Freedom na mahalin siya at maipakita mo sa Kanya na gusto mo rin ng nagmamahalang relasyon sa Kanya. Sabi sa Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak kung wala makakapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabe, sabi diyan, wala makakapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Na-realize ko ang Diyos ay omnipresent. Ang ibig sabihin, present siya kahit saan. Past, present, at future. Hindi siya bound ng time. Naroon siya sa mga lugar at mga mangyayari pa lang sa iyo. Sa panahon na hindi mo pa napupuntahan, naroon siya. Sa mga lugar at mga mangyayari pa lang sa iyo, ay naroon na ang pagmamahal niya na nag-aantay sa iyo. Kahit saan, kahit anong oras, walang anghel o dyablo ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig niya. At kahit pa yung pinagsama-samang dami ng kasalanan sa buong mundo, past, present, at sa mga mangyayari pa lang sa future, ay hindi nito mapapaghiwalay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay walang kapangyarihang baguhin ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. At tingnan mo, ang nakakabangha ay sa laki ng pagmamahal na yan na pinakita niya sa atin, ay hindi man lang siya nanghihingi ng kahit anong kapalit. Kaya kaibigan, purihin natin ng Diyos dahil may kompletong kapayapaan tayo sa pagmamahal niya sa atin. Di mo kailangan magpanggap o magpretend na mabuti kang tao, na kagaya ka ng iba. Di mo kailangan ma-insecure at matakot na lumapit sa Diyos dahil tatanggapin ka niya as is. Hindi mo rin muna kailangan baguhin ang sarili mo bago ka makalapit sa Kanya. Minsan iniisip natin, hindi pa ako nakakapagbago kaya hindi ko pa matanggap ang Panginoong Hesus sa buhay ko. Kaibigan, mali. Lalong hindi ka makakapagbago kung hindi mo siya tatanggapin sa buhay mo. Matagal ka na niyang tinanggap. Matagal na niyang nakita yung ginawa mong kasalanan. Ikaw na lang yung inaantay niya na lumapit sa Kanya. Noong 1995, yung bida sa Superman na si Christopher Reeves ay nahulog sa kanyang kabayo na nagdulot ng damage sa kanyang spinal cord. Kaya siya ay na-paralyze. Noong mga sumunod na araw, sabi niya, napagkasunduan niya at ng kanyang nanay. Naputulin na lang yung kanyang life support system para tuluyan na siyang mamatay. Ibinahagi niya ito sa kanyang asawa na si Dana. Sabi niya na, hayaan mo na lang ako mamatay. Alam mo, yung kanyang asawa, lumuluha. Sabi sa kanya, lumabang ka dahil narito ako. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Ikaw pa rin si Christopher Reeves na minahal ko. Kaibigan, imaginein mo yung magiging buhay ni Mrs. Reeves sa pag-aalaga kay Christopher. Pero ipinakita niya yung pagmamahal niya sa kanyang asawa na walang kondisyon. Kaibigan, mas higit pa ron ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Wala itong kondisyon. Sabi ni Paul Washer, I have given God countless reasons not to love me. None of them has been strong enough to change Him. Si George Matheson ay 15 years old noon nung sabihin sa kanya ng doktor na mabubulag siya. Kaya ang ginawa ni George ay nag-enroll agad siya sa University of Glasgow at nakagraduate siya sa edad na 19 years old.
Pero habang nag-aaral siya ng theology para sa kanyang Christian ministry, ay tuluyan na siyang nabulag at ang kanyang kapatid na lang ang nag-a-assist sa kanya para makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Pero yung kanyang fiancé ay tumangging ituloy yung kanilang kasal. Ayaw niya na magkaroon ng asawa na bulag. Kaya't si George ay kahit kailan hindi na nakapag-asawa at yung pain ng rejection ay hindi umalis sa kanya. Maraming taon ang lumipas. Nung ikasal yung kanyang kapatid na babae ay naramdaman ulit ni George yung sakit ng puso niya at inaliw na lang niya yung kanyang sarili sa pag-iisip na ang pagmamahal ng Diyos sa kanya ay walang limit, walang kondisyon, hindi magbabago at hindi magre-reject sa kanya. Dahil dito sinulat niya ang description ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng isang hymno na ang title ay Love That Will Not Let Me Go. Oh love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths it flow, may richer, fuller be. May nagsabi, I can't brag about my love for God because I fail Him daily. But I can brag about His love for me because it never fails. Kaibigan, maaaring kinausap ka ng Diyos ngayon at sinasabi niya sa iyo na mahal ka niya. At nais mo na rin tanggapin ang pag-ibig na ito ng Diyos sa iyo ngayon. Kaibigan, ito na yung panahon. Nais ng Diyos na bigyan ka niya ng libreng kaloob na buhay na walang hanggan. Hindi ito nakasalalay sa mga nagawa mo na kasamaan. Handa ka niyang patawarin. At hindi din ito nakasalalay sa mabuting gawa mo, kundi nakasalalay lang sa kung sino siya. Siya ay pag-ibig. Kung gusto mong matanggap ang kaloob na kapatawaran at buhay na walang hanggan, ay manampalataya ka sa Panginoong Yesus na binayaran niya ang iyong kasalanan sa krus. At kapag ginawa mo ito ng buong puso mo, ay patatawarin ka at ibibilang ka niya bilang kanyang anak. Ipahayag mo sa kanya ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka, ay panalangin mo ito. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggang ibinigay mo sa akin ngayon. Tulungan mo ako upang lumago sa aking pagmamahal sa iyo araw-araw. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, mercy is God's forgiving love. Grace is God's undeserved love. Peace is God's comforting love. The will of God is God's unerring love. Providence is God's caring love. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ is God's proven love. Sanctification is God's nurturing love. Heaven is God's rewarding love. Eternity is God's unending love. Kaibigan, sa tuwing matutukso ka na magduda sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay alalahanin mo ang pagmamahal niya sa iyo. Una, God's love is sacrificial. Ibibigay niya ang lahat para sa iyo dahil mahal ka niya. Pangalawa, God's love is personal. Kilala ka niya sa pangalan at nasa isip ka niya nung binayaran niya ang iyong kasalanan sa krus. Siya din ay personal sa paraan na siya ay nananahan na sa iyo at hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. At ang pangatlo, God's love is unconditional. Wala itong limit at hindi ito nakabase kung naging perfect ka ba o hindi. Hindi din ito nakabase sa performance mo. Kaya kaibigan, simula ngayon, pagbulay-bulayan mo ito araw-araw. At kapag ginagawa mo ito, ay magkakaroon ka ng peace that surpasses all understanding. Siya nga pala, abangan ninyo yung susunod nating episode next week. Ito yung continuation. Matapos tayong mahalin ng Diyos, ay paano naman natin ipapakita yung pagmamahal natin sa Kanya. God bless!